Isang araw ito na para sana sa pag-ibig, ngunit nauwi ito sa pagkawasak ng puso sa isang nakakabahalang paraan. Isang 31 anyos na ina at sekretarya ng paaralan umano'y nahuli sa pakikipagtalik sa 18 anyos na estudyante. At ang galit na galit niyang asawa na umano'y naabutan ang pangyayari ay posibleng naging marahas. Dumating ang mga investigador sa maliit na bayan para sa inakalang ulat ng pananakit. Pero may mas malalim pang kwento dito dahil nalaman nilang may relasyon at malikot na dahilan sa likod ng galit. At ito'y simula pa lang ng mas malalim at mas madilim na kwento. Nandito kami sa kasong inilahad ng Law and Crime. Ako si Chris Stewart. Ang araw ng mga puso ay araw ng romansa. Araw para ipakita sa mga mahal mo kung gaano mo sila pinahahalagahan at kung gaano sila ka-espesyal. Pero sa Union City, Indiana, sinasabing hindi ganun ang nangyari sa isang tahanan doon. Sinusubaybayan natin ang umuusbong na sitwasyon mula sa maliit na bayan sa Midwest. Nakagugulat ito, nakakasuka at talagang nakakadurog ng puso para sa napakaraming taong sangkot. Marami pa tayong dapat malaman habang umuusad ang kaso, pero sa ngayon, alam nating nakakulong ang isang sekretarya ng paaralan. May investigasyon sa pananakit kung saan 2 estudyante ng paaralan ang sinasabing biktima. Balikan natin ang araw ng mga puso, Pebrero 14, at doon naabisuhan ang Union City Police Department tungkol sa umano'y pananakit. Ang biktima na si Alicia Hughes, 31, at ang kanyang asawa ay sangkot at may 3 silang maliliit na anak na lalaki. Tingnan mo, nakakalungkot ang tawag na yan lalo na sa araw ng mga puso. Pero simula pa lang yon. Nalaman ng mga pulis na nung gabing bago nito. Nahuli umano ng asawa ni Hughes, si Alicia, na nakikipagtalik sa isang 18 anyos at ayon sa pulisya, nagalit ang asawa. Nauwi ito sa pisikal na komprontasyon. Hinarap niya ang dalawa. Ngayon, isipin mo ang naramdaman ng asawa ni Hughes noon. Nahuli niya di umano ang kanyang asawa, ang ina ng kanyang mga anak. Nakikipaglapit sa ibang tao sa sarili mong bahay at napakabata pa ng taong yon. Lahat ng ito, ilang oras lang bago ang araw ng mga puso. Mas nakakabahala pa dahil si Hughes ay school secretary sa Randolph Eastern School Corporation sa Randolph County, Indiana, na malapit lang sa kanilang tirahan. Ang 18 anyos na kasama niya ay estudyante sa high school ng distrito. Nahuli umano sina Hughes at ang estudyante sa mismong akto. Ayon sa pulisya ng Union City, nagkaroon umano ng alitan sa pagitan ni Alicia Hughes at ng kanyang asawa at sinasabing binugbog si Hughes. Sa oras ng pagre-record, sabi ng Union City Police Department na iniimbestigahan ng Randolph County Sheriff's Office ang kaso ng pananakit. Pero wala pang isinampang kaso. Ang tawag tungkol sa ganitong uri ng karahasan sa tahanan ay napakaseryoso at hindi ito mapapatawad. Sa kasamaang palad, madalas nating makita ang karahasan sa tahanan kung saan lumalabas ang pinakamasamang ugali dahil sa pagtataksil. At may mga matitinding kaso pa nga kung saan nagiging nakamamatay ang galit na iyon. At pinag-uusapan natin ang isang investigasyon ng pagpatay, pero sa kabutihang palad, hindi iyon ang pinag-uusapan natin dito sa sitwasyong ito. Ayon sa Union City Police, muling hawak ng Randolph County Sheriff's Office ang investigasyon sa pananakit. Wala pang kaso laban sa asawa ni Hughes at malayo pa ang kasong ito sa resolusyon. Sa katunayan, lalo pang naging madilim ang lahat habang mas marami kaming natutunan dahil nakuha namin ang probable cause affidavit para kay Alicia Hughes. Ayon sa dokumento, agad ding hiniling ang follow-up na investigasyon nung araw ng mga puso. Ang reklamo ay ukol sa pang-akit sa bata. Nasa batas ng Indiana ay isang nakatatanda na may autoridad na nagkaroon ng sexual na ugnayan sa menor de edad ayon sa affidavit. Isinagawa ng Union City Police Department ang panayam sa 17 anyos na biktima at ganito ito inilarawan ng pulisya sa dokumento ng korte. Sabi ng Junior Varsity, isa ang batang biktima, siya ay isang senior sa Union City Junior Senior High School. Ikinuwento niya. Noong Setyembre 2025, tumawag siya sa paaralan para i-report ang pagliban. Ang nakausap niya ay si Alicia Hughes, ang attendance secretary ng Union City Junior Senior High School. Ayon kay Junior Varsity, isa siya ang nakausap niya noon. Ayon kay Junior Varsity, isa matapos iulat kay Hughes ang pagliban, nakatanggap siya ng text mula sa di kilalang numero na inaakusahan siyang hindi totoong may sakit. Nalaman ni Junior Varsity, isa na ito pala ay personal na cellphone number ni Hughes. Nagbigay pa ng detalye ang affidavit tungkol sa sinasabing relasyon ni Hughes sa 17 anyos na estudyante, quote. Sinabi ni Junior Varsity, isa na ang komunikasyon nila ni Hughes ay isang normal na usapan lamang. Nagkita ang dalawa sa Union City Harter Park at nag-usap ng normal.
Ayon kay Junior Varsity, isa naging sexual ang tema ng usapan. Nung huling Setyembre o unang Oktubre, sinabi ni Junior Varsity, isa na nakita sila ni Hughes sa Union City Dollar General Store. Ayon kay Junior Varsity, isa nakabestida si Hughes nang sumakay siya sa sasakyan at umangkas habang si Junior Varsity, isa ay nasa upuan ng driver. Tinanggal ni Junior Varsity, isa ang kanyang pantalon at nagtalik sila ni Hughes sa unang pagkakataon. Sinabi ni Junior Varsity, isa na nagtalik pa sila ni Hughes ng 4 na beses pa. Minsan sa bahay ni Hughes, minsan sa kotse ni Junior Varsity, isa sa kalsada sa harap ng bahay ni Hughes, at 2 beses sa Harter Park, malapit sa soccer field. Ayon kay Junior Varsity, isa tinapos niya ang kanilang sexual na relasyon noong unang linggo ng Nobyembre. Lahat ng pagtatalik nila ay naganap sa Union City, Indiana. Maraming dapat isipin kapag binasa mo yan. Talagang nakakabahala ito lalo na kapag inisip mo ang agwat ng edad, 31 kumpara sa 17 at ang sitwasyon nila. Ito ay isang taong nagtatrabaho sa isang pampublikong paaralan at ang pinag-uusapan natin ay isang estudyante sa paaralang iyon bilang biktima sa kasong ito ngayon. Nagsimula umano ang lahat ng mahuli si Hughes ng asawa niyang nakikipagtalik sa isang 18 anyos na estudyante. Talagang nakakabahala ito. Ang estudyanteng iyon ay legal nang nasa hustong gulang, kaya paano ito makakaapekto sa kung paano tatakbo ang kasong ito. Iba naman talaga ang kasong ito. Nadiskubre ng investigador na hindi ang 18 anyos ang unang estudyanteng nakarelasyon umano ni Hughes ng sexual. Ayon sa ulat, ang 31 anyos na babae sa larawan ay nakipagtalik ng hindi bababa sa 5 beses sa isa pang estudyanteng 17 taong gulang. Tatalakayin pa natin ito mamaya pero gusto ko munang ipagpatuloy ang pagbasa ng affidavit dahil dito nakasaad ang pag-uusap ng pulis kay Hughes. Dumating si Hughes sa Union City Police Department para sa panayam. Binasa ko ang Miranda warning at pumayag siyang makipag-usap ng walang abogado. Pinag-usapan namin ang insidenteng nangyari kagabi. Tinanong ko si Hughes tungkol kay Junior Varsity, isa. Doon na humiling si Hughes ng abogado. Ngayon gusto kong tandaan mo na sa Indiana, ang opisyal na edad ng pahintulot ay 16 na taong gulang. Ang sexual na relasyon ng matatanda sa menor de edad na estudyanteng nasa kanilang autoridad ay krimen pa rin. At ang sekretarya ng paaralan ay may autoridad sa mga estudyante. At dahil doon, inaresto si Hughes at kinasuhan siya nung hapon na iyon ng 5 bilang ng pang-akit sa bata. Nakakulong siya ngayon sa Randolph County Jail, Indiana, na may 5,000 cash only na piyansa. Naglabas na rin ng pahayag ang superintendent ng Randolph Eastern School Corporation. Kinabukasan matapos maaresto si Hughes, ito ang kanyang pahayag. Alam ng Randolph Eastern School Corporation ang pagkakaaresto ng isang empleyado ng distrito matapos imbestigahan ng mga autoridad dahil sa aligasyon ng hindi angkop na pag-uugali sa estudyante. Inalis na ang empleyado sa mga tungkulin kaugnay ng estudyante habang hinihintay ang legal na resulta. Kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante ang prioridad namin. Seryosong tinatrato ng RESC ang lahat ng aligasyon tungkol sa mga estudyante. Nang malaman ang mga alalahanin, agad nakipagtulungan ang korporasyon sa mga autoridad at magpapatuloy ito habang tumatagal ang investigasyon. Pinapahalagahan namin ang profesionalismo at sipag ng lokal na autoridad sa paghawak ng kasong ito dahil isa itong aktibong kriminal na investigasyon. Para maprotektahan ang privacy ng estudyante at integridad ng proseso, hindi na magkokomento ang RESC sa mga detalye ngayon. Patuloy naming susundin ang lahat ng legal at personal na prosesong kailangan ayon sa batas at patakaran ng lupon. Aminado kaming labis na nakakabahala ang ganitong sitwasyon para sa aming pamilya, kawani at komunidad. Mangyaring malaman ninyo na ibinabahagi rin namin ang mga alalahaning iyon at tinatrato namin ang usaping ito ng may lubos na kaseryosohan, pag-iingat, at agarang aksyon. Ang aming focus ay nananatiling suportahan ang aming mga estudyante at panatilihin ang isang ligtas, magalang at sumusuportang kapaligiran sa pag-aaral para sa lahat ng estudyante. Narito ang mga nalalaman namin. Sa legal, ipinagpatuloy sa Biyernes, Pebrero 20 ang unang pagdinig sa korte ni Hughes, ilang araw mula sa oras ng pag-record. Sa pagdinig, tatalakayin ng hukom ang kaso, magtatakda ng piyansa at papayuhan si Hughes tungkol sa kanyang mga karapatan, kasama ang pagkakaroon ng abogado. Noong Pebrero 17 isinampa ang motion para sa no contact order pero di malinaw kung kanino ito laban. Naitala na rin si Hughes sa 5 bilang ng pang-akit sa bata. Sa Indiana, ang isang adultong nasa posisyon ng autoridad na nakikipagtalik sa isang 17 anyos ay itinuturing na level 5 felony. Sa bawat kaso, maaari siyang makulong ng 1 hanggang 6 na taon at multang hanggang 10,000 dolyar. Ang batas ng Indiana sa pagrerehistro ng sex offender ay nag-uutos ng pagrerehistro sa mga kwalipikadong hatol tulad ng child seduction,
na maaaring matagal ang makaapekto sa araw-araw na buhay ni Hughes. Kasama natin si Trial Attorney Krista Raimi na kadalasang kumakatawan sa mga kabataang biktima ng sexual na pang-aabuso. Tinitingnan mo ang kasong ito, tama ba? May pangit umanong eksena sa bahay nang madiskubre ito ng asawa. Pero kung iisipin po, napakadilim talaga na umano'y 5 beses nakipagtalik ang school secretary sa menor de edad. Pagdating sa bahagi na sinasabing pumasok ang asawa at nadiskubre ang nakakatakot na eksenang ito, na kinasasangkutan ng kanyang asawa at nang umano'y ginagawa niya sa 18 anyos na ito, paano kaya makakaapekto iyon? Kasi itong 18 anyos na ito, legal na siyang itinuturing na adulto. Estudyante siya at lahat ng kaso ay konektado sa 17 anyos. Pag-uusapan pa natin ito, pero sa mismong oras na yon, paano ito makakaapekto sa sitwasyon? Sa palagay ko magkaibang insidente iyon kaya dapat nating ituring na magkahiwalay na pangyayari. At bukod pa sa anumang pananagutan na meron siya para sa ginawa niya. At kailangan managot ng asawa niya sa mga ginawa niya kung binugbog man niya siya o itong 18 anyos o pareho. At maring ito ay maging isang nagpapagaan na salik na isasaalang-alang sa paghatol o sa aktwal na kasong isasampa. Hindi nito pinapatawad ang kasalanan pero nakakatulong ipaliwanag ang biglaang damdamin. Kapag pumasok ka at nakita mong magkasama ang asawa mo at kakilala mo sa maselang sitwasyon, hindi mo alam ang nangyayari. Hinahatak mo ang bata palayo sa kanya o siya palayo sa bata o kung ano man ang nangyayari, alam mo yon, kaya siya ay umaakto sa bugso ng damdamin. Kumbaga, kaya sa tingin ko kailangan mong paghiwalayin ang bahaging iyon. Pero sa tingin ko, ang nangyari ay naudyok nito ang mga pulis na imbestigahan siya ng mas mabuti at nagsimula ang investigasyon tungkol sa kanya at sa pakikisalamuhan niya sa ibang mga estudyante. Dahil 18 siya, naniniwala akong estudyante siya sa high school na pinagtatrabahuhan niya. Kaya ang pakikisalamuhan niya sa isang estudyante ang talagang hindi nararapat kahit ano pa ang edad ng estudyanteng yon, kung siya man ay 18 o hindi. 18 na rin ako nung nagtapos ng high school pero hindi ibig sabihin nun na tama na yon, alam mo. Kaya hindi siya kriminal pero may pananagutan pa rin sila, may civil na responsibilidad din sila. Oo. Kasi iyon ang bagay doon, parang kapag tiningnan mo, alam mo yon, 17, 18 at parang may linya talaga doon. Alam mo, itinuturing ng batas na adulto ang mga tao pero bata pa rin talaga ang sangkot dito. Kahit na kung legal, hindi mo na sila tinitingnan bilang bata. Legal na silang itinuturing na adulto. Ano ang tumatatak sa'yo? Kapag tiningnan mo na 5 sila, sabi ng 17 anyos doon, alam mo, 5 beses siyang inabuso ng babae. At alam mo, nangyari ito sa iba't ibang lugar, mapapark man, o siguro sa parking lot ng Dollar General. Ano pa ang tumatatak sa'yo bukod doon? Oo, nilampasan niya ang hangganan pero ayon sa kwento, maayos pa rin niyang nagawa iyon. Sa pagkakaintindi ko, may ilang nangyari talaga sa soccer field, posibleng sa property pa ng paaralan. At nagsimula ang contact na ito sa loob ng property ng paaralan. Dahil sa batang ito, nagpaalam siya sa paaralan na may sakit. Pero nag-text si babae, sabi niya, "Uy, hindi ka naman may sakit." Doon nagsimula ang pag-uusap na naging simula ng grooming at lahat ito ay nangyari sa loob ng paaralan. Ang unang pakikipag-ugnayan na ito, pati na rin ang iba pang hindi sexual na interaction sa loob ng property ng paaralan, ay dapat sana ay napansin at nai-report ng mga mandatory reporter. Marami talagang nangyari sa pakikipag-ugnayan niya rito dahil hindi ito biglaan kundi naganap sa loob ng ilang buwan. Hindi ka pwedeng basta mag-text ng bata minsan lang tapos agad mo na silang makakatuluyan sa parking lot ng Dollar General. You know, matagal nang nangyayari ito. Marami pa rin kaming hindi alam sa kasong ito at wala kaming ebidensya kundi ang text na nagsasabing hindi talaga may sakit ang estudyante. Tulad ng digital footprint, nakita natin sa ilang kaso na ang mga guro ay nagpapadala ng video o hindi angkop na text sa mga estudyante. Sa kasong ito, wala pa tayong naririnig na ganun hanggang ngayon. Pero nandoon siya. Dahil sa kwento na mula ito sa di kilalang numero, malamang nakuha niya ang numero ng estudyante mula sa database ng paaralan. At sabihin na lang natin na wala sa loob ng paaralan nangyari ang mga aktibidad, pero ibig kong sabihin maaring managot pa rin ang distrito ng paaralan ngayon. Alam kong humahawak ka ng mga kasong ganito. Kahit yung mismong action lang na pumasok siya sa computer ng paaralan. Kung ganito, nakuha niya ang personal na numero ng estudyante at nagkaroon ng hindi dapat na pag-uusap sa pagitan nila. Malinaw na hindi niya alam ang numero niya
Kaya nakuha niya ito kung saan. Ano ang epekto nito sa pananagutan ng distrito ng paaralan? Kaya ito, nakaka-curious ito sa akin bilang isang abogada. Kung yun lang ang ginawa niya sa loob ng paaralan, yung pagtingin sa record ng estudyante at pagkuha ng numero ng telepono at pag-text sa kanya. Kung iyon lang ang ginawa, malamang kulang yon para mapanagot ang paaralan. Kailangan ay alam ng paaralan ng isang bagay o dapat ay naging aware sila sa isang nangyayari. Kung saan ako nagiging interesado at gusto ko pang malaman ang karagdagang impormasyon ay, alam mo ba ito? Tulad ng sabi ko, Chris, hindi ito agad nangyari. Ilang buwan din ang lumipas at may palitan ng komunikasyon. Kaya ang tanong ay, ano ang nangyari sa loob ng paaralan na sana ay napansin ng iba? Kung ito man ay ibang mga tao na nagtatrabaho sa front office kasama niya, ang kanyang punong guro na maaaring siya ang sekretarya, dapat sana ay napansin or isang assistant principal, ano pa kaya ang mga dapat napansin ng ibang mga staff? Bilang magulang, walang dahilan sa mundo para magkaroon ng guro, coach, or iba pa ng numero ng telepono ng iyong anak. Hindi sila dapat nagte-text or nakikipag-ugnayan sa kanila gamit ang cellphone o social media. Dapat ikaw magulang ang kinokontak. Kaya nakakabahala na ito sa totoo lang na nangyayari ito na isang empleyado ng paaralan ay nagte-text sa isang bata. Gusto mong malaman ang naging ugnayan at kung ano ang dapat nakita ng iba. Pero gaya ng sabi ko, malamang ay wala. Walang pananagutan ang paaralan. At sa napakaraming ganitong kaso, at sa kasamaang palad, marami na kaming naibalita tungkol dito. Laging may sandali na lumalagpas ito mula sa pagiging relasyon ng estudyante at guro tungo sa mas malalim pa. May mga gurong gumagamit ng Snapchat o Instagram para makipag-usap sa estudyante na lumalampas sa tamang hangganan sa social media. O kahit pagbibigay ng personal na cellphone number na posibleng may kaugnayang kriminal. Sa puntong ito, anong ebidensya ang kailangan ninyo? Dahil meron kang 17 anyos na inaasahan kong kailangang tumestigo kung umabot ito sa paglilitis. Pero anong iba pang ebidensya ang maaaring meron sila na magpapatunay na nagsasabi ng totoo ang 17 anyos tungkol sa nangyari dito? Walang piskal na magsasampa ng kaso batay lang sa salita ng 17 anyos. Kakailanganin nila ng sumusuportang ebidensya at makukuha ito sa iba't ibang paraan. Minsan naranasan ko na ang mga kliyente ko ay pinapagawa ng tawag or text sa gumawa ng krimen or sa ng abuso sa kanila. Para hikayatin silang magbigay ng impormasyon na magagamit ng pulisya para patunayan ang sinasabi nila, titingnan din nila kung may digital na bakas dito, meron nga. Kukuha sila ng mga download mula sa telepono ng bata at sa telepono ng guro. At makikita nila ang palitan ng mensahe na nangyari at siguradong may palitan ng communication. Ipinapangako ko sa iyo, malamang hindi lang text messages ang meron, malamang may mga larawan at video rin. Sigurado akong pupuntahan niya siya kung hindi man baliktad. Kung baliktad, may dagdag kang kaso para sa child sexual abuse materials or materyales ng pang-aabuso sa bata na baka nagpapalitan sila. Kaya magkakaroon ka base lang sa nakasaad sa affidavit na ito ng ilang ebidensyang sumusuporta na talagang nangyari ito. Malamang may video mula sa mga camera sa paradahan ng Dollar General Store para mahuli ang mga nagnanakaw. Kaya alam mo magkakaroon sila ng ilang information na magpapatibay sa lahat ng ito. At sa tingin ko rin, alam mo, malayo pa tayo sa paglilitis. Sigurado akong magiging pangunahing saksi ang 17 anyos na ito batay sa kanyang karanasan. Pero maaari ba iyon kahit wala siyang kinakaharap na kaso? Iniisip ko ang asawa niya na baka sabihin na ginawa niya ito sa iba at sa mata ng publiko nababasa mo ang paratang at maririnig mong nahuli siya sa iba. Kahit na legal ng adult ang estudyanteng yon, maaari rin bang isama ang mga iyon sa kaso? Sa pag-uusap tungkol sa mga aktibidad niya sa labas ng paaralan, pwedeng mapalakas nito ang kredibilidad ng 17 anyos kahit na hindi siya kinakasuhan para sa 18 anyos. O tinatawag itong Me Too na ebidensya. Kailangan mong mag-ingat bilang isang taga-usig sa paggamit ng Me Too na ebidensya. Nakita natin na naibasura ang kaso ni Harvey Weinstein dahil sa paggamit ng Me Too na ebidensya. Sa tingin ko, ganito rin ang kaso ni Bill Cosby. Kaya mag-ingat sa paggamit ng Me Too na ebidensya. Siguraduhin na ang ebidensya ay hindi dinadagdagan para hindi isipin ng hurado na ginagamit ito bilang masamang karakter na ebidensya. Kung ginawa niya noon, baka ginawa niya ulit ngayon, di ba? Hindi mo pwedeng gamitin ng ganon. Ginagamit ito para ipakita ang modus operandi niya. Ito ang ginagawa niya, siya ang mandaragit. Ganito siya kumilos at ito ang mga ginagawa niya at ito ang kanyang pattern. Ano ang depensa
Sa ilan sa mga kasong ganito na gusto mo, ano ang epektibong depensa para sa isang katulad ni Alicia Hughes? Saan? Sabihin na lang natin na may mas malalim pa sa kwento at hindi natin alam kung meron nga. Pero ang ibig kong sabihin, meron kang mga bagay na parang, alam mo yon, isang kapani-paniwalang saksi ba ang 17 anyos? Tingnan natin kung paano ito lalabas at kung anong ibang ebidensya ang madadagdag. Pero sa mga ganitong kaso, kung saan ganito, sinabi niya, ano ba, alam mo, ano ang epektibong depensa sa ganitong kaso? Oo, alam mo marami rin dito ay may kinalaman sa edad kaya ang 17 anyos ay iba kaysa sa mas bata sa 15. Sa karamihan ng estado pero hindi ako sigurado kung ganito sa Indiana or ayon sa batas ng Indiana. Paano kung alam mo, kung iba ang kaso, kaya maaring may mga plea na pwedeng gawin para mapagaan ang kaso. Kailangan pa rin niyang magparehistro bilang sex offender at gawin ang ilang bagay, pero posibleng mas maikli ang sentensya niya o probation lang. Kasi alam mo tungkol na ito sa negotiation sa puntong ito. Hindi ko iniisip na sa paghatol, kapag tinitingnan mo ito kung ito ay mapupunta sa paglilitis, alam mo isang hukom. Malamang, gaya ng sinabi mo Chris, malamang may iba pa rin. Kasi dalawa na tayo. Meron pa ba? Habang nagpapatuloy ang investigasyon, tuloy ang pagsasampa ng kaso. May ginagawa pa rin dito, pangako ko sa'yo. Lalo na kung may menor de edad na sangkot. Kung may iba pang dahilan na pwedeng magpataas ng posibilidad ng paglilitis at bawasan ang tsansa ng plea bargain, pero hindi mo makukuha. Kung may ebidensya na sumusuporta, maliban na lang kung ang depensa ay hindi ako yon. Yun kasi ang depensa niya kaya gusto kong makita ang nilalaman ng ebidensya, lalo na sa mga cellphone na yon. Bilang abogadong tagapagtanggol, kailangan mong labanan ito? Ginagawa niya yon para kapag umabot sa sibil na aspeto. Parang ganito ang sinasabi mula sa pahayag ng superintendent. Nasuspindi siya habang hinihintay ang investigasyon pero di pa natatanggal sa trabaho. May mga school district na agad tinatanggal ang guro, may iba namang school district na inililipat lang sila. Alam mo yon, parang nagtatrabaho lang mula sa bahay pero hindi naman talaga nagtatrabaho. Pero sila, alam mo yon, nagpapatuloy lang. Alam mo yon, maririnig mo ang isang miyembro ng school board na nagsasabi, wala pa namang napatunayang may kasalanan sa kahit ano. At pagkatapos, kapag napatunayang may kasalanan sila, nauuwi rin sa pagkawala nila ng trabaho. Ganun ang nangyayari. Bilang abogado, kung plano mong magsampa ng kaso laban sa school district para sa isang biktima, gaano kalaki ang epekto ng desisyong yon sa magiging resulta ng isang sibil na kaso? Kung tinanggal ba agad ng district ang guro o pinayagan silang masuspinde na may o walang sahod? Malaki ang papel nito at dahil sa Title IX magsisimula ang Title IX na investigation. Hindi lang tungkol sa sports ang Title IX, tama? Tungkol din ito sa sexual na pang-aabuso at sexual na panliligalig ng mga estudyante o ng mga guro o guro sa kapwa guro. Ibig kong sabihin kabilang dito ang buong paligid ng paaralan kaya kapag may gurong nang aabuso ng sexual sa estudyante, yung estudyante ay maghahain ng reklamo sa ilalim ng Title IX na ipinapasa sa distrito hindi sa paaralan at ang distrito ay kailangang magsagawa ng investigasyon ayon sa batas federal. Palagi kong tinitingnan ang mga ito. Pagkatapos kailangan nilang magbigay ng suporta sa estudyante. Kailangang alisin ang taong iyon sa lugar. Habang iniimbestigahan, dapat kausapin ang mga saksi at suriin ang mga dokumento at ebidensya. Kailangan nilang ipakita ang lahat ng ebidensya sa nagrereklamo sa kasong ito, ang 17 anyos na lalaki, para ma-review at madagdagan niya ito. Nagiging ganap na investigasyon ito na kailangan ng paaralan ayon sa batas federal. At halos palaging may mga batas ang estado na katulad ng Title IX. Kaya kung nilabag ng paaralan ang Title IX. Dagdag pa, dahil sa maling investigasyon at hindi tamang pagprotekta sa bata, kapag nalaman nila ang posibleng kriminal na gawain ng edukador na ito, sa kasong ito ay ng empleyado sa opisina. Uh, they Maari itong maging isa pang kaso na isasama sa isang sibil na reklamo laban sa paaralan. Alam kong madalas mong makita ang ganitong kaso at laging naibabalita. Pero ngayon lang may akusasyon laban sa sekretarya ng paaralan. Dati guro lang ang nasasangkot. May lunch lady noon na inakusahan pero hindi pa sekretarya. Madalas mo silang makita sa front desk kapag may dinala ang nanay mo. Naalala ko ang mga sekretarya ng paaralan nung high school. Hindi naman karaniwan ang magkaroon ng ganong relasyon sa kanila. Gaano ba ito kadalas, di ba? Yung taong hindi coach, hindi guro sa biology, hindi yung taong may mas sentral na papel sa araw-araw mo kung saan nakikita mo ang mga ganitong kaso na nangyayari sa mga paaralan.
Hindi ito karaniwan. Tama ka sa iniisip mo kasi kadalasan ito ay isang tao na madalas makasalamuha ng anak mo. Kaya coach nga ito. Ang guro na nakikita mo, ang tagapayo, ang guidance counselor, isang tao na madalas mong nakakasalamuha. Pati nga ang lunch lady, madalas mo rin siyang nakakasalamuha, di ba? Palagi mong nakikita ang taong yon at ang nasa front office. Hindi ka naman talaga nagkakaroon ng natural na relasyon sa kanila, kaya napakabihira na lumampas ito sa ganong sitwasyon. Kasi alam mo, kapag coach o guro, makikita mo na mas madalas silang magkasama ng estudyante. Alam mo yon, binibigyan nila ng personal na gabay ang estudyante. At mula doon, alam mo yon, nagsisimula na yung proseso ng pag-groom na mahirap makita habang nangyayari. Bakit kaya laging may contact ang front office staff sa mga estudyante kapag pinag-uusapan mo sila? At paano ka mapupunta mula doon hanggang sa parking lot ng Dollar General? Ibig kong sabihin, bihira mong makita ito na walang isang tao na may malapit na ugnayan na sa estudyante mo. At iyon ang parte na kapag binasa mo ang PC, parang nandoon ka. Nagkita sila sa parke at nangyari raw ang insidente sa parking lot ng Dollar General. At siguro alam mo na may ilang PC na mas maraming impormasyon, maraming parte ng kwento na kailangang punan habang nagpapatuloy. Kasi ito, parang bigla na lang itong tumalon mula sa wala hanggang sa isang napakadilim na sitwasyon ng napakabilis. Parang sa isang tindahan ng Dollar General. Tapos bigla na lang di umano nangyayari na ito sa parking lot. Oo, mula sa simpleng text-text lang na uwi sa literal na inupuan niya siya sa kotse. Di ba? Sabi ko, Oo, tingnan mo, ang mga pulis hindi naman nandoon para magsulat ng nobela na magpapaliwanag ng lahat. Ang mahalaga ay ang probable cause ng nangyari. Pero talagang para sa ating mga sumusubaybay dito, sinusubukan nating alamin kung ano talaga ang nangyari sa kasong ito. Parang may mga bahagi talaga na kailangan pang punan o linawin. Pero napakalungkot lang talaga ng kwento. Para sa akin, yun ang pinaka-esensya. Krista Raimi, laging saya kang makasama sa Law and Crime. Salamat sa pagsama. salamat Chris. Haharap sa korte si Alicia Hughes sa Biyernes. Pebrero 20 inosente pa rin siya hanggat hindi na patutunayang nagkasala at paratang pa lang ito sa ngayon. Para sa episode ng On the Case ng Law and Crime, mag-subscribe sa YouTube at Spotify. Nakastream kami sa Peacock. Ako si Chris Stewart. Kita-kits sa susunod.